mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication program educational objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. State University, the National Engineering University, we
Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangka. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bats State Araso, na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong #1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng daan, dami ng himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 96.5. Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bats State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang Bat State Ulat sa Umaga. Bats State Ulat sa Umaga! Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5. The Voice and Rhythm of the Sea. Bats State Ulat sa Umaga! Araw po ng Huwebes, February 8, 2024. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. Bats State Ulat sa Umaga! At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University Arasof Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Bats State Ulat sa Umaga! At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Nasa 20 reklamo ng love scam na itala ng Batangas PNP Anti-Cybercrime Group. Mga secretaries at treasurers ng Sangguniang Kabataan sa Kalatagan sumailalim sa mandatory training. Bangkay ng 19 anyos na lalaki natagpuan sa isang bakanteng lote sa Batangas. 36 na magkabiyak, buwan naman ang ikinasal ngayong taon kasabay ng kasalang Imusenyo. At 3 most wanted person sa Calabarzon, timbog sa kasong statutory rape. Bats State Ulat sa Umaga!
Para sa unang ratsyada ng mga balita. Nasa 20 reklamo ng love scam na itala ng Batangas sa PNP Anti-Cybercrime Group. Pinalalahanan ng Batangas PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko na mag-ingat sa bagong bersyon ng love scam ngayong buwan ng mga puso. Sa Batangas City, nasa 20 reklamo ng love scam ang natanggap ng pulisya na karaniwang biktima ang mga senior citizen na edad 60 hanggang 70. Kaugnay nito, naglabas ang Scam Watch Pilipinas ng 8 love scammer profile na ang modus ay paibigin ng biktima bago hututan ng pera. Paalala ng pulisya, kilatising mabuti ang magpapakilalang kaibigan para hindi mabiktima ng kawatan. Samantala, mga secretaries at treasurers ng Sangguniang Kabataan sa Kalatagan sumailalim sa mandatory training. Nagsagawa nga ng mandatory training para sa mga secretary at treasurer ng Sangguniang Kabataan sa Kalatagan Local Government Unit Training Center. Ang nasabing pagsasanay ay naglalayong paghusayin ang kasanayan at kaalaman ng mga SK upang magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa kanilang barangay. Binigyang diin din sa oryentasyon ng mga usapin ukol sa proseso ng pagsasagawa ng pagpupulong, mga tungkulin at responsibilidad ng mga opisyales, gayon din ang pagpaplano at pagbabudget ng pondo. Makakatulong din ang komprehensibong pagsasanay sa pangkalahatang tagumpay at bisa ng Sangguniang Kabataan sa paglilingkod sa mga pangangailangan at interes ng mga kabataan sa kanilang mga komunidad. Ibang balita naman tayo, 36 na magkabiyak, buwan naman nung ikinasal ngayong taon ng kasabay ng kasalang Imusenyo. Damang-dama na sa Imus ang pagmamahala ng mga Imusenyo na ikinasal ni City Mayor Alex A.A.L. Advincula sa 36 na pares ngayong Miyerkules o noong kahapon, Miyerkules, February 7, 2024, isang linggo bago ang araw ng mga puso sa kasalang Imusenyo. Bukod sa appliance at monetary gift, pinayuhan din ng alkalde ang mga mag-asawa na sa dulo ng lahat ay sila pa rin na magdadala sa kani-kanilang mga buhay. Nakasama rin sa seremonya si Deputy Chaplain Ramil Ilano na nanguna sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa kasalukuyan, 425 na pares na ang naikasal ni Mayor Advincula. Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagiang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, nakapasintabi po sa mga nag-uumagahan, bangkay ng 19 anyos na lalaki natagpuan sa isang bakanteng lote sa Batangas. Wala ng buhay at tadtad ng saksak sa katawan ng isang 19 anyos na lalaki nang matagpuan sa isang bakanteng lote sa Sitio 4, Barangay Balagtas, Batangas City.
Sa poll sa CCTV, ang biktimang mabilis na tumatakbo papasok sa isang eskinita habang hinahabol ng ilang kalalakihan. Sa ulat ng Batangas City Police Station, alitan sa terminal ng tricycle ang naging ugat ng pamamaslang. Kasalukuyang nakapiit sa temporary custodial facility ang suspect habang tinutugis pa ang mga kasamahan nitong nahaharap sa kasong homicide. Samantala, ibang balita naman tayo, 3 most wanted persons sa Calabarzon, timbog sa kasong statutory rape. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Winchell Tendan. Winchell, Ibat State, ulat mo. Arestado ang 3 regional level most wanted person sa kasong statutory rape matapos magsagawa ng magkakahiwalay na manhunt operation ang mga otoridad nitong Martes at Miyerkules sa Laguna. Kinilala ang mga akusado na sina alias Kirby, alias Jerick at alias J-Mark na napag-alamang magkakaibigan. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Bay Municipal Station ang mga suspect at pare-parehong nahaharap sa kasong statutory rape na walang kaukulang piyansa. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At yan ang unang pasada ng mga balita. Bat State Ulat sa umaga. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag ding kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng PVOCs. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWPX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 22 minuto makalipas ng alas 8 ng umaga. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Narito na nga ang ikalawang pasada ng mga balita. Pagkapakawala ng mahigit 30 olive Ridley Sea turtle hatchlings isinagawa sa San Juan, Batangas. Lobo Local Health Board planong magpatayo ng birthing facility. Para sa balitang Good Vibes, kakaibang sasakyan ng bagong kasal, isang bridal pedicab. At para sa balitang sports, Mac Talio pinagmumulta ng 100,000 piso. Kung bakit, alamin natin yan maya-maya lamang. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pagpapakawala ng higit 30 olive sea turtle hatchlings isinagawa sa San Juan, Batangas. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Armand Bautista. Armand, Ibat State, ulat mo. Nanguna sa pagpapakawala ng mahigit 35 olive Ridley Sea turtle hatchlings ang bantay dagat ng Barangay Kalubkob sa dalampasigan ng Barangay Kalubkob 1, San Juan, Batangas noong Lunes, Pebrero 5. Nakisa sa pagpapakawala ang Coast Guard Substation San Juan, MEB Group Batangas,
Philippine Air Force Lipa City, Bantay Dagat San Juan Batangas at mga opisyalis na nasabing barangay. Bago pa man ito, nasa 68 na mga pawikan na ang unang napakawalan sa barangay Pinagbayanan sa nasabing bayan noong Biyernes, Pebrero 2 na pinangunahan naman ng Bantay Dagat ng barangay Pinagbayanan katuwang ang Menro San Juan. Ayon sa mga Coast Guard na nakiisa, mahalaga ang mga pawikan na ito upang mabalanse ang marine ecosystem. Para sa Bad State Ulat, ako si Armand Bautista ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Armand Bautista. Samantala, Lobo Local Health Board na plano magpatayo ng birthing facility. Bad State Ulat sa umaga. Nagsagawa ng pagpupulong ang lokal na pamahalaan ng Lubao, Batangas ukol sa usaping pagpapalawak ng serbisyong medikala. Kaugnay nito ang planong magpatayo ng birthing facility para sa mga nagdadalang tao. Layunin ng proyektong ito na mapangalagaan ang mga buntis at sanggol sa nasabing lungsod. Nais din ng LHB ang pagtutok sa usaping pangkalusugan na kung saan plano nilang magdagdag ng miyembro upang may kasiguraduhan na ang bawat sektor ay mayroong representasyon. Ulat sa umaga. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. At para nga sa ating Balitang Good Vibes, kakaibang sasakyan ang bagong kasal, isang bridal pedicab. Ulat sa umaga. Para sa detalye ng balita ngayon, narito si JM Villahin. JM, Ibat State, ulat mo. Pinusuan ng mga netizen ang kakaibang sasakyan ng bagong kasal sa Rosario, Cavite kung saan hindi isang bridal car ang kanilang sinakyan kundi isang bridal pedicab. Kinilala ang nagkaisang dibdib na sina Alfonso Laudenio Galliano at Joan Lucaya Hilomio mula sa Sitio Tramo, Barangay Tejeros Convention, Cavite. Sa halip na tradisyonal na bridal car, kanilang ginamit ang isang bridal pedicab na pagmamayari naman ni Totoy Baron. Samantala, ang nasabing kasal ay bahagi ng programa ng lokal na pamahalaan ng Rosario na tinawag na Kasalinas sa pangunguna ni Mayor Jose Voltaire Rica Frente. Para sa Bad State Ulat, ako si JM Villahin ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat sa isang nakaka-inlove at kakaibang good vibes balita mo, JM Villahin. Samantala, narito na po ang ating sports balita. Sports balita. At para nga sa ating sports balita, Mac Atalio pinagbumultaan ng 100,000 piso. Kung bakit, alamin natin sa report ni Marwin Gonzalez. Sa Marwin, Ibat State, ulat mo. Pinatawan ng 100,000 piso na multa ng PBA si Converge Reserve Guard Mactalio dahil sa paglalaro niya sa Sinulog Cup Mini Tournament sa Cebu nang hindi siya nagpapaalam sa kanyang koponan at sa liga. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, personal niyang nakausap ang 6-foot guard at kinumpirma na hindi lamang isa kundi 5 beses pa itong naglaro nang walang pahintulot. Dagdag pa ni Talio, ang kanyang naging dahilan sa paglalaro ay ang kanyang paniniwala na may karapatan siyang gawin ito bilang isang unrestricted free agent. Para sa Bad State Ulat, ako si Marwin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marwin Gonzalez. Samantala, narito naman po ang ating ulat. Panahon. Bad State Ulat sa umaga. Ngayong araw po ng Huwebes, ang buong Luzon, gayon din sa buong Visayas ay magiging maaliwalas at medyo may kainitan ng panahon at may tsansa ng mga isolated o pulupulong pag-ulan. Habang mas mataas naman ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Caraga at Davao Region. Wala rin po nakataas na gale warning sa anumang baybayin sa bansa kung kaya't maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Subalit syempre po paalala pa rin ang ibayong pag-iingat. Ang araw ay sumikat kaninang 6:22 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang 5:58 ng hapon. Ulat sa umaga.
Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 56.26, Canadian dollar 41.70, Singaporean dollar 41.86, Saudi Riyal 15, Euro 60.51, Chinese Yuan 7.83, at Japanese Yen 38 centavos. At yan ang kabuuan ng balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita, hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Huwag pong kalimutang tumutok sa ating mga social media accounts, sa ating Facebook, YouTube, and syempre sa ating TikTok account at DWBX 96.5. At syempre, magsasama-sama tayo muli bukas mula alas 8 ng umaga para sa mainit na balitaang hatid ng Bot State Ulat sa Umaga. Bot State Ulat sa Umaga! Muli ako po yung naging kabalitaan ka Bot State Ulat, Lenny Ilaw. Manatiling nakatutok dahil susunod na ang Best of OPM Love Song sa ating program na Pusong Koto. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Heto na! Aarangkada na! Ang DWBX 96.5